sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Neri, 29 years old na sa ngayon. Lumaki ako sa isang mayamang pamilya sa Makati. Mula sa labas, akalain mong perpekto ang buhay namin dahil sa laki ng bahay at ganda ng mga sasakyan. Pero sa loob ng mansyong yon, bawat sulok ay puno ng takot at madilim na sekreto. Dati akong masayahing bata na mahilig mag-travel, pero lahat ng yon ay nagbago dahil sa tatay ko na si Robert. Siya ay isang violent na tao na walang pakundangan kung sakta ng mami ko sa harapan ko. Ang mas masakit pa rito, mas may kapangyarihan pa ang kasambahay namin kesa sa sarili kong nanay. Nalaman ko na mistress pala siya ni Daddy at unti-unti niyang nilalason ang isipan ni Dad laban sa amin. Noong 14 ako, sobrang stress ako sa setup namin. Kaya umaasa ako na sa sleeping pills para lamang makatulog. Binibilang ko ang bawat araw sa kalendaryo, nagdarasal na sana ay matapos na ang impyernong ito. Ang mga bagay na dati kong mahal ay unti-unti ko nang kinasusuklaman dahil sa bigat ng paligid. Isang gabi nahuli ko si Dad at ang maid na gumagawa ng malaswa sa mismong bahay namin. At pagkalipas ng ilang araw tinutukan ako ng aking ama ng baril dahil akala niya ay magsusumbong ako kay Mami. Mas pinapanigan niya ang kabit niya. Kahit noong bugbugin nito si Mom physically, walang nagawa si Mami kundi ang umiyak at tanggapin ang lahat ng sakit para lamang mapanatili ang imahe ng aming pamilya. Hindi ko po akalain na ang taong dapat protektor ko ang magiging sanhi ng aking pinakamalaking trauma. Ang pinakamalalang nangyari ay noong 18 na ako habang tulog ako dahil sa effect ng aking depression medicines. Sinubukan akong pagsamantalahan ni Dad sa loob mismo ng kwarto ko. Pinatigil ko siya pero papatayin niya raw ako kung sisigaw ako. Papadudot na kuha niya ang gusto niya matapos ang gabing yon na hindi siya tumigil sa paghipo sa akin kapag kaming dalawa lamang ang naiiwan. Tinatanong pa niya ako kung nagugustuhan ko ba ang ginagawa niya habang ako naman ay naninigas na sa takot. Hindi ko siya nagawang kumprontahin noon dahil wala akong lakas ng loob na sirain ang pamilya namin. Napilitan akong mamuhay ng normal, tumawa sa mga jokes niya at umarte na parang walang nangyayari sa harapan ng ibang tao. Sinasabi ng mga relatives namin na baka stress lamang ako sa studies ko kaya ako nagkakaganito. Pero ang totoo ay hindi academics ang sumira sa buhay ko kundi ang mismong buhay ko ang sumira sa aking academics. Nagkaroon ako ng PTSD at para sa akin ay matagal nang patay ang salitang father sa bokabularyo ko. Pero may isang bagay na hindi alam ng lahat tungkol sa gabing yon. Akala ni Dad ay nakatakas siya sa lahat ng dumi at kasalanang ginawa niya sa amin ni Mami sa loob ng maraming taon. Nung huling gabi na sinubukan niya ulit akong lapitan habang tulog ako, pero hindi niya alam na nagtulog-tulugan lamang ako. Dahil mahilig siya sa wine at madalas ako ang tawagin niyang kumuha nito. Hindi gamot ang ininom niya kundi lason na hinalo ko sa kanyang wine. Pinanood ko siyang mamilipit sa sakit habang nakatingin ako sa kanyang mga mata. Walang emosyon at puno ng puot.
Pinatay ko noon ang aking ama at wala akong nararamdaman ni katiting na konsensya. Mabilis na nilibing si Papa at inakala nga ng lahat na cardiac arrest ang nangyari. Pero ang nakapagtataka ay hindi basta-basta umalis ang maid na kabit ni Papa sa mansyon namin. Kinumpronta na namin ito pero nagimbal kami sa aming natuklasan. Hawak na nung maid ang titulo ng lupa ng bahay namin at ang masaklapan nito. Sa kanya nakapangalan ang lahat. Pati ang mga karamihan sa ari-arian namin at mga personal savings ni Dad na milyones ay napunta lahat doon sa kabit. As in transfer ni Dad lahat ng kayamanan niya sa kabit nung nabubuhay pa siya. Walang iniwan sa amin ni Cinco. Siyempre naghabol kami ng karapatan sa korte. Question namin ang ginawa ni Papa. Nag-hire kami ng mga magagaling na abogado gamit ang natitirang personal savings ni Mommy para lamang masiguradong mabawi namin ang nararapat sa amin. Pero Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang nangyari since hindi naman ako abogado pero natalo kami sa pagkiklaim. Bukod pa roon ay natuklasan na peke pala ang kasal ni na Mommy at Daddy at legal na pinakasalan ni Daddy ang maid kaya ito ang nirecognize na legal wife ng ating batas. Parang ang nakuha lang namin ay yung parte ko sa 50%. Pero si Mommy walang nakuha. Siyempre nalungkot ako at sobrang devastated ni Mommy sa mga nangyari. At naging dahilan nito para atakihin siya sa puso at mamatay. Ang sakla pa. Yung 50% na nakuha ko ay nawala din dahil may mga loan pala si Mommy na sa akin sinisingil. Natakot ako noon sa mga loan sharks na nagbabanta noon sa buhay ko kaya no choice ako kundi ang bayaran lahat ng utang ni Mommy. Sa huli walang natira sa nakuha kong mana sa daddy ko tapos ay pareho pang patay ang mga magulang ko. Bumulusok pababa ang buhay ko at ang dating anak mayaman ay gumapang na ngayon sa hirap. May natira akong kaunting pera at yon ang ginamit ko para mangupahan ng isang maliit na kwarto. Pero Papa Dudut, lumipas ang 6 na buwan ay unti-unting naubos ang pera ko kaya naghanap ako ng pwedeng maging trabaho. Kaso ang problema bukod sa menor de edad pa ako noon ay kulang ako sa qualifications. Pero hindi ako sumuko. Sinubukan kong maging kasambahay, labandera, tendera at tagawalis ng kalsada pero dahil sa anak mayaman ako at hindi ako sanay sa mga gawaing bahay kaya ayon, hindi rin ako tumagal. Hanggang sa dumating ang point na pinapalis na ako sa bahay na tinitirhan ko. Kaya nag-isip ako ng paraan kung paano kumita ng pera ng madalian. Hanggang sa mayroong isang kapitbahay ko na isang pokpok ang nagsuggest sa akin na magbenta ng laman. Magbenta ako ng aliw sa mga lalaking uhaw na uhaw sa laman ng isang babae. Nung una ay ayaw kong pasukin ng ganong klase ng trabaho pero dahil sa wala akong choice noon Papa Dudut ay napilitan ako. Nagpokpok ako. Sa una ay nakakasuka at hindi ko masikmura ang ginagawa sa akin ng mga lalaki. Pero inisip ko na lamang na kailangan ko ng pera kaya unti-unting lumalakas na ang sikmura ko. Akala ko Papa Dudut ay mabubulok na ako sa pagiging pokpok. Pero nagkamali ako dahil makalipas ang ilang taon sa eksaktong pagsapit ko sa legal age ay meron akong nakilalang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Terence. Hindi mayaman si Terence at pangkaraniwang empleyado lamang siya pero minahal niya ako. Tinanggap niya ang nakaraan ko at pinangako niya sa akin na iaahon niya ako sa hirap at kasadlakan. And fast forward, naikasal kami ni Terence sa huwes at naging masaya naman ang pagsasama namin. Tumigil na rin ako sa pagbebenta ng aliw at sa halip ay naging housewife na lamang ako. Pero kahit na housewife ay sinikap ko pa rin ang makatulong sa kanya sa pamamagitan ng online selling. Nagkaroon kami ni Terence ng kambal na anak kaya lalong sumaya noon ang pamilya namin. Hindi man kami mayaman pero punong-puno ng pagmamahalan ang aming munting tahanan. Pero Papa Dudut, nagbago ang lahat nang mawalan siya ng trabaho dahil sa downsizing ng kumpanya nila. Nagsimulang gumuho ang mundo namin. Ang dating masayang hapagkainan ay napalitan ng mga bayarin na hindi mabayaran.
Umabot sa punto na hindi na namin kayang bayaran ang tuition ng mga bata. At ang mas malala pa ay nakatanggap na kami ng quit notice mula sa aming landlord na si Sir Jaime. Isang gabi nakita ko si Terence na umiiyak sa gilid ng kama namin. Durog na durog ang puso ko dahil alam kong ginagawa niya ang lahat pero sadyang mailap ang pagkakataon. Dahil hindi ko kayang makita ang mga anak ko na matutulog sa kalsada. Naglakas loob akong pumunta kay Sir Jaime para makiusap. Alam kong mayaman siya at medyo may edad na. Pero direktahan niyang sinabi sa akin ang kondisyon niya. Hindi pera ang gusto niya, kundi ang katawan ko. Noong una ay nandidiri ako pero nang maisip ko ang mukha ng mga anak ko at ang paghihirap ng asawa ko ay hindi na ako nag-isip ng 2 beses. Pumayag ako sa kagustuhan niya. Binura ni Sir Jaime ang upa namin para sa buong taon at binigyan pa ako ng extra cash. Umuwi ako kay Terence at nagsinungaling at sinabi ko na nakahiram ako ng pera sa isang lumang kaibigan na nasa abroad. Tuwang-tuwa si Terence at halos sambahin niya ako sa pasasalamat. Hindi niya alam na habang niyayakap niya ako ay nararamdaman ko ang dumi sa sarili ko. 4 na beses na kaming nagsasalo ni Sir Jaime para lamang masiguradong may pambayad kami sa kuryente at sa tubig. Pero habang tumatagal, mas lalong nagiging komplikado ang lahat. Si Sir Jaime ay nagsisimula ng maging possessive. Gusto niyang humiwalay na ako kay Terence at maging kabit niya sa isang kondo sa Makati. Sa kabilang banda si Terence ay nakahanap na ng bagong trabaho at nangako na babawi siya sa akin. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng 2 nag-uumpugang bato. Gusto kong itigil ang lahat kay Sir Jaime pero hawak niya ang alas dahil may mga video siya ng aming pagsisiping. Isang gabi habang nag-aayos ako ng gamit, nakita ko ang phone ni Terence na naiwan sa mesa. May notification mula sa isang lalaki. Laking gulat ko nang makita ang mga screenshot ng usapan namin ni Sir Jaime at ang mga video na pinadala sa kanya. Nanginginig ang kamay ko at halos hindi ako makahinga at akala ko ay katapusan na ng lahat. Pero pag-uwi ni Terence, sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap at isang mainit na hapunan na parang walang nangyari. Hindi ko natiis at tinanong ko siya kung nakita niya ang mga message sa phone niya. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, walang galit, kundi matinding lungkot. Sinabi niya na matagal na niyang alam. Alam niya na hindi galing sa kaibigan ng pera dahil tinawagan niyang lahat ng kakilala ko noon. Alam niya ang bawat pag-alis ko para makipagkita kay Sir Jaime. Hinayaan niya lang daw ako dahil kailangan namin ng pera at duwag siya para harapin ang katotohanan. Ang mas masakit pa, sinabi ni Terence na siya mismo ang nag-set up kay Jaime noong una. Siya ang nagpadala ng anonymous tip sa landlord na hirap na kami at alam niyang may gusto ito sa akin. Ginamit niya ako para hindi siya ang mahirapan sa paghahanap ng pera. Ang lalaking inakala kong biktima at pinaglalaanan ko ng sakripisyo ay siya palang utak at nagtulak sa akin sa kama na ng ibang lalaki para sa sarili niyang kaginhawahan. Dahil sa mga nalaman ko ay nakaramdam ako ng matinding galit sa kanya. Napagtanto ko na sa loob ng bahay na ito, wala kaming pinagkaiba ni Sir Jaime. Pare-pareho kaming may kanya-kanyang agenda. Ngayon ay nakatayo ako sa harapan ng salamin, tinitingnan ang isang babaeng nawala na ng dangal, hindi dahil sa landlord, kundi dahil sa asawang inakala niyang bayani. Ang bubong na nagtago sa amin sa ulan ay ang siya ring nagkulong sa akin sa isang impyernong binuo ng taong pinagkakatiwalaan ko sa buong buhay ko. Sa kabilang banda doon nagsimula ang pagtatalo namin ni Terence. Galit na galit ako sa kanya. Siya naman ay panay hingi ng tawad sa akin.
Magmamatigas pa sana ako at binala kong makipaghiwalay sa kanya. Nang makita ko ang mga anak ko na naapektuhan na sa kaguluhan sa bahay namin. Kaya sa huli ay naglaylo ako at hindi ko na inaway si Terence pero nanlamig ako sa kanya at ganon din siya sa akin. Nagsasama kami para lamang sa anak namin. Tiniis ko ang lahat ng sakit at pandidiri sa aking sarili dahil ng mga panahong yun ay tuloy pa rin ang sexual relationship namin ni Sir Jaime. Minsan nga ay napapatunong na ako sa Diyos kung may pag-asa pa ba akong makaalis sa masaklap na kapalaran kong ito. Pero nananatili siyang bingi sa akin at nagpatuloy ang paghihirap ko. Hindi nagtagal ay nakaipon ako ng pera mula sa bigay sa akin ni Sir Jaime at nagtayo ako ng sari-sari store doon mismo sa bahay namin. Oo, yung bahay na inuupahan kasi namin ay pwedeng i-convert sa sari-sari store. So yon ang pinagkaabalahan ko, Papa Dudut, habang nag-aalaga ako ng aking anak at si Terence ay nasa trabaho. Doon ko unang nakilala si Jonathan, isang delivery rider. Sa una ay karaniwan lamang siya magalang, palangiti, laging bumibili ng tubig at yosi kapag dumadaan. Kapag may parcel ako, siya ang nagdi-deliver noon sa bahay namin. Adik ako sa online shopping kaya madalas dumadaan si Jonathan sa bahay namin. At dahil nga sa dumalas ang pagbisita niya, madalas kaming magkausap kahit sandali lang. Hindi ko namalayan na unti-unti ko siyang hinahanap. Isang hapon ay bigla siyang dumating na basang-basa dahil sa ulan. Wala noon ang asawa ko dahil nasa trabaho habang tulog naman ang dalawa kong anak na magdadalawang taon pa lamang. Pinapasok ko si Jonathan sa tindahan, pinahiram ng tuwalya at pinainom ng kape. Doon nagsimula ang mas mahaba naming pag-uusap. Tinukso pa niya ako at buti pa kayo kahit nasa bahay lang may kasama sa anak. Kami sa kalsada laging mag-isa. Hindi ko alam kung bakit pero may kurot sa puso ko. Simula noon, dumalas ang pagdaan niya. Kapag may delivery siya malapit, dadaan siya kahit sandali. Minsan magdadala siya ng merienda at minsan naman ay simpleng biro lang para mapasaya ko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na lang simpleng biro ang usapan na namamagitan sa amin. Aaminin ko na may nangyari sa amin at hindi ko alam kung paano nagsimula. Ang alam ko lang, sa bawat pagbisita niya, mas lumalim ang koneksyon namin. At sa mga oras na walang asawa ko si Jonathan ang nagbibigay sa akin ng atensyon at init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Habang si Terence nagpapakahirap sa trabaho, ako naman ay nagtataksil sa aking asawa. Pero nang panahong yon ay hindi ako nakaramdam ng konsensya dahil masama pa rin noon ang loob ko dahil sa ginawa ng asawa ko sa akin. Diyos ko, alam kong mali. Tuwing natatapos sa mga sandaling yon ay umiiyak ako ng tahimik. Tinitignan ko ang anak ko at naiisip ko kung anong klaseng ina ang gumawa ng ganito. Tapos kapag naiisip ko ang asawa kong si Terence na nagpapakapagod sa trabaho para sa amin ay lalo akong nadudurog. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay hindi ko magawang itigil kaagad. Hindi ko rin masabi na mahal ko si Jonathan. Ang totoo ay mas mahal ko pa rin ang asawa ko. Pero ang hindi ko maitatanggi ay iba na rin ang lugar ni Jonathan sa puso ko. Hindi siya asawa, pero siya ang naging kasama ko sa mga panahong pakiramdam ko'y mag-isa ko. Hanggang sa dumating ako sa puntong litong-lito ako. Gusto ko nang itigil ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Pero sa tuwing sinusubukan kong iwasan siya, naroroon siya at laging nagiging dahilan para mahulog ako ulit. Hindi ko alam kung paano tatapusin ito nang hindi sira ang pamilya ko. Sa kabilang banda ng mga panahong yon ay unti-unti nang nawala ng interes sa akin si Sir Jaime, kaya si Jonathan na lamang ang pinoproblema ko. Dahil kahit na alam kong mali, patuloy ko pa rin ginagawa ang pakikiapid kay Jonathan. Samantala makalipas ang 2 buwan ng lihim na relasyon namin ni Jonathan, ay natuklasan ko may asawa na pala siya. Meaning, kabit ako.
Nakonsensya ako nang malaman kong hindi na maganda ang relasyon ni Jonathan sa kanyang asawa to the point na nalaman ko na lang na hiniwalayan na niya ito. Natatandaan ko pa nga, Papa Dudut, isang araw lumusob ang asawa ni Jonathan sa bahay. Buti na lang at wala si Terence at walang mga kapitbahay na usi. Pero narinig ng anak ko ang away namin. Nagkataong 2 years old pa lamang ang kambal ko noon, pero kung nagkataon ay baka nagsumbong na sila sa kanilang ama. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magdadalawang taong ko nang kabit si Jonathan at hindi pa rin ito alam ng asawa ko hanggang ngayon. Kasi grabe kaming magtago ng sekreto ng kabit ko. Pero alam ko at darating ang panahon na malalaman din ni Terence ang pinakatatago kong sekreto. Kaya nandito ako ngayon humihingi ng payo. Tama pa bang ipagpatuloy ko ang relasyon namin kahit na alam kong mali? Paano ko ititigil kung pakiramdam ko'y natali na ako? Paano ko muling ibabalik ang sarili ko sa asawa kong si Terence na walang kalam-alam sa lahat ng ito? Hindi ko gusto na sirain ang pamilya ko. Mahal ko ang anak ko, mahal ko pa rin ang asawa ko. Pero nahulog na ako sa kasalanang hindi ko alam kung paano kalasan. Kung ako'y tatahimik lang, baka dumating ang araw na mabuko kami at mas masira ang lahat. Kaya ngayon, sa sino mang makakarinig nito ay humihingi ako ng gabay. Ano ba ang dapat kong gawin? Tumigil na ba ako bago pa mahuli ang lahat? O tahimik na lang ba akong magpapatuloy? Umaasang walang makakaalam. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang kwento ko at sana'y mabasa nyo ito at mapiling i-upload sa Papa Dudut Stories. Muli maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Neri. Maraming salamat, Neri, sa kwentong ibinahagi mo sa ating programa. Tungkol sa tanong mo, kung ayaw mo talagang masira ang pamilya mo ay hiwalayan mo na si Jonathan. Bumalik ka kay Terence at subukan mo ulit siyang patawarin. At saka ikaw rin ang nagsabi na mas mahal mo si Terence kaysa kay Jonathan. Kaya nasa iyo ang pasya, Neri, kung ipagpapatuloy mo ang iyong pagtataksil sa iyong asawa o pipiliin ng iyong asawa at pamilya. Tandaan mo na yung nararamdaman mo para kay Jonathan ay dala lamang yan ng init ng katawan. Suriin mong mabuti ang puso mo at hanggat hindi pa alam ng asawa mo ang katotohanan, itigil mo na yan dahil oras na makarating kay Terence ang pagtataksil na ginagawa mo. Kahit na anong gawin mong pagmamakaawa ay hindi na maibabalik ang inyong nasimulang pagmamahalan. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya hanggat maaga pa ay magdesisyon ka na kung ano sa tingin mo ang tama. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po